Diyos ko po, nakakaloka talaga. Hindi, ang dami nga namang kaaway ni Jam Magno. Tingnan natin kung bakit tinawag na ulol. Grabe, ang sakit ni Sas magsalita, oh. Sakit din ni Tio Moreno magsalita. Si Jam Magno daw, malandi. Well, at tigang rather, yung party list, tigang pala. Yung party list naman, yung tigang. Hindi naman siguro si Jam Magno. Pero si Jam Magno po, mukhang staff na ng Tingog. Pinopromote ni Jam talaga yung Tingog eh. Oh. Anyway, silipin ko ulit yung kasi ang dami ng banat ni ano, 'di ba, ni Tio Moreno kay punta mo natin si Tio Moreno, handali. Punta natin yung mga recent post niya. Tingnan natin kung sinasagot ni Jam. Kasi gigil na gigil si Tio Moreno eh. Nangungulit si Jam Magnong tumulong, ayaw ni Tio, tapos kasi parang ramdam ni Tio baka gagamitin laban sa kanya, sisiraan, ganon. Pagmamalaki ni Jam Magno na tumutulong siya kahit kalaban, bla bla bla. Oh, ayan, sabi nga ni Tio Moreno kanina, ang daming kaaway ni Jam kasi binabanatan ni Sas. Punta. Oh, inaasar ni Sas, 'di ba? Na si Tamba lang ang bukod tangi nakapagpalunok kay Jam. Ano kaya ang nilunok ni Jam? Yun ba yung lechon ng balayan o iba pa ang nilunok niya, no? Malay natin. O baka Yakult ang nilunok. Ayan, ang kapal daw ng mukha ni Jam Magno. Bagag na wong. Yun ang ibig sabihin nun eh. Bagag na wong daw si Jam, oh. Kasi gusto, intindihin nga muna natin to bago natin puntahan yung kay Sas. Medyo baga kag nawong nga i-cover nimo ang hospital expenses sa akong mama nga wala man gani mi nangayo og tabang nimo. Hindi naman daw humingi ng tulong si Tio Moreno, tapos ang tigals ng mukha ni Jam na i-cover yung bayarin. Pero ang tawo nga ng hulamrag 150 kay walay makaon dili nimo tabang. Oh my God. Jam Magno, ang tigas daw ng mukha mo. Gusto mong sagutin ang hospital expenses or bill ng pagkaka-hospital ng nanay ni Tio Moreno, for sure hundreds of thousands yan, pero yung nanghihingi sa'yo ng 150 hindi mo mabigyan. 150 kadaling i-Gcash niyan. Hilas. So ano yung hilas? Sa unsa jud imong motibo nga mura na jud kag mamatay makatabang lang sa akong mama. Nagkukumhog talaga si Jam, nangungulit, nagutos pa ng tao, di ba, para kunin yung details ni nung phone number ng kapatid ni Tio. Para padautan lang ko, para buhatan na sad nimog isyo, gagawan daw ng isyo. Kang aman jud ka, oy, kang a. Sabi niyo may gap yung kang a. May gap, ano yung may gap? Ano ang may gap? Yung kipay o yung yung utak? Ano ibig sabihin ng kang a, oy? May nag-message pala kay Jam, senior ni Tio. Good morning, ma'am. Ma'am, pwede ko manuktok sa imong kasingka. Diyos ko po, talagang magandang pagkakasabi. Pwede ba akong kumatok sa iyong puso? Pwede ba akong magpatulong sa iyo? Gabi ira ko way kaon. What? Kagabi pang walang kain? Sa 25 pa ang aking sweldo, pwede ba akong makahiram ng 150 or 200, ma'am? Kay Jam Magno nag-message. Pagpasok ng sweldo ko, babayaran kita. Pabaga na jud ko nawong kakapalan ko na ang mukha dahil gutom na akong sobra. Maawa ka sana, ma'am. Message kay Jam Magno. Wala pang sweldo, gutom, baka pwedeng manghiram kahit 150 or 200. Anong sagot ni Jam? Dili ira ba? Pasensya kaayo, ayaw tulungan. Okay po, ma'am, thank you sa reply. Kasi si Jam Magno, di ba pinagmamalaki niya na tumutulong siya, sumama nga siya sa Tingog, o taranta na sa pagbigay ng tulong sa kung saan saan, lalo na nung nilindol ang saan ba yan? Butuan, Cotabato, saan ba yun? Basta kalapit ng Davao yung nilindol eh. Sarangani province. 150 lang hinihingi. Jam, masakit ba sa bulsa mo yan? Nagmamakaawa. Ano, piniprejudge mo na itong nanghingi ng tulong sa halagang ganyan na parang manggagancho, scammer ito? Pagkain ang gustong bilhin, ipagdadamot mo pang 150, chicken feed yan sa'yo. Baka pang tip mo nga lang yan sa mga resto eh. Baka, Diyos ko po. Anyway, mas malala ang banat ni Sas. Tinawag na ulol si Jam. Hindi ko alam kung bakit tinawag na ulol. Ayan Ulol, wag niyong panatalihing third world ang sistema ng Pilipinas. Ang mga Pilipinong tumira sa third world talaga, nanghihingi na nga lang ng 150 eh. So, Diyos ang laki na ng hiya ng taong yun. 150 na lang hinihingi, makakain lang. Dapat niya kung manghihingi yun, libo na eh. Like 1K, maybe more than that.
Ang tao manghihingi sa'yo ng barya Jam, nilunok na ang pride nun, talagang wala nang mapagkunan. Ang mga Pilipinong tumira sa ibang bansa alam ang tunay na serbisyong pampubliko. Kasi si Jam, public servants na rin, feeling public servant na dahil nasa tingog na, di ba? Mukhang staff na siya ng tingog eh. Humanap ka, the Jam Magno, ng maayos na bansang ganyan ang sistema, wala. Huwag mong gawing patuloy na mangmang ang mga niloloko niya, di ba, sa kanyang vlog nga kanina eh. Diba? Sabi niya na iba na daw ang definisyon ng epal. Hindi daw kaipalan yung tumutulong at may ginagawa kahit na nandun ang muka ni Tamba. Ang totoo daw na epal, mga politikong walang ginagawa pero nandun ang muka. Pareho lang Jam. Pareho lang. Wala akong nakikitang politiko at sobrang kapal na nga naman. Yun daw na sobrang kapal. Yung tinutukoy mong politiko na ilalagay ang mukha niya sa hindi niya proyekto. Halimbawa, ang isang gobernador naglagay ng mukha niya sa project ng ibang gobernador. Abay, mahiya naman ang gobernador na iyon. 'Di ba? Alam ng tao, ng constituent ng totoong nagpagawa ng kung ano mong proyekto 'yon, eskwelahan, ospital, pagpapalawak ng kalsada at kung ano-ano pa. Alam ng mga tao 'yan na gobernador nila. Tapos biglang may gobernador na magdedikit ng mukha niya doon at i-claim na kanya 'yon. Walang maglalakas loob niyan. Ang totoong epal Jam, kahit na hindi sobrang epal, yung tulong-tulong kunwari pero mas malaki pa ang ginasto sa promotion. Bigay ka ng kape, magbibigay ka ng kape, nakaprint pa doon yung mukha nung tingog, party list, pati ni Tamba, kaipalan pa rin yun, Jam Magno. Sabi Jam Magno dito, Pilipinas, mag-usap tayo sa larga ng tingog party list, ha? Para maliwanag sa lahat ang galawan namin. Mahirap na kasi kung kami naman nagtatrabaho at batikos lang naman ang alam nyo. Hindi ba namin karapatang batikusin na ang mga pagmumukha nyo nakabalanda sa mga itinutulong nyo? Tulong ng DSWD, nandun din kayo. Ang pinamimigay ng DSWD, budget ng DSWD, pero ang tingog nandun din. May bit-bit na tarpaulin. Pag pinicturan, tingog ang nakikita. Nakikipag-tie up sa DSWD. Karapatan naming pumuna. Karapatan naming questionin. Kaninong budget ang ginastos doon sa pag-iimprenta ng mga pagmumukha ni Tamba at saka ng asawa niya? Nagtatrabaho lang daw naman sila, batikos pa ang inaabot. Huwag naman sana ganun. Sabayan nyo kami. Sabay tayong manerbisyo sa kapwa na. Paano kami magsisabisyo? Wala naman kaming mandate na ganyan. Hindi naman kami empleyado ng gobyerno. Wala naman kaming party list. Karaniwang mamamayan kami na kinakaltasan ng buwis. Buwan-buwan sa sweldo. May dagdag na buwis ang binibili. Wala kaming karapatang magsalita, kaya ka tinawag na ulul. Ang laki anong sabi diyan ni Sas? Ang mga Pilipinong tumira sa ibang bansa sa ibang bansa alam ang tunay na serbisyong pampubliko. May mga countries ba, hello sa mga OFW, may mga diyan ba sa inyong mga tinitirhan ngayon at pinagtatrabahong bansa nakabalanda rin ang mukha ng mga politiko sa kanilang project? Baka Pilipinas lang ang gumagawa niyan. Alam daw ng mga OFWs, Jam Magno, wala naman kami nakita na sa Japan nakabalandra yung mukha ng politiko doon sa kanyang tinutulong. Lalo na sa Europe. Well, nakakapanood naman kami ng mga videos sa UK at sa kung saan-saan pa. Wala naman kami nakitang mukha ng politiko sa mga relief goods kung meron man, or maybe sa tulay ng... Wala namang mukha ng politiko sa Eiffel Tower. Wala namang mukha ng politiko doon sa London Eye. O ano pang meron dyan sa Europe na wala naman nakitang mukha ng politiko doon. Dito lang yan sa Pilipinas. Jam Magno, hindi ka pa nakakapag-abroad, no? Maybe nakapag-abroad ka naman. So, karapatan nyo na ipaprint ang mukha sa kakarampot nyong tinulong. Mas malaki pa yata ang ginastos nyo sa pagpapaimprenta ng mga pagmumukha nyo yabang na yabang nito, kaya ka natatawag na ulol. Ano sabi ng mga netizen din kesa magalit ka, ipag-pray mo na lang siya, Sas, gaya ng pag-pray niya para sa what? Good night daw. Wow, pati sa buwan nandun na yung mukha ng tingog. Teka nga, Jam Magno, ayun na, nasa buwan na, nasa langit na yung mukha ng mag-asawa. Nakarating na sa buwan.
How can you so be blinded, Jamagno? Are you out of your mind? Kasi ang ulol is ting-aling, di ba? Sakit niyan. Si Miss Sas tinawag kang ulol. Si Tio Moreno tinawag kang hitad. Yan ang napapala mo sa pagiging bulag, tas lolokohin mo ang mga followers mo kung todo tanggol ka. Okay lang sa'yo ang pagiging epal, ang pagiging trapo ni Natamba? Ano ang nakain mo? Panis na lugaw or what? Pa-comment dyan sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.